Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Tanong kay Cassandra Faith ng kanyang amang si Blake pagkatapos niyang ipaliwanag sa mga magulang ang balak niyang sumailalim sa artificial insemination upang magkaanak. Yes, Dad. Desidido na po ako. Alam ni Faith na naiintindihan ng mga magulang ang gagawin niya dahil sumailalim din ang ina niya sa artificial insemination nang ipagbuntis nito ang kuya niyang si Blake Andrew. Yun nga lang, hindi tulad ng ina na ginawang sperm donor ang kanyang ama. Walang balak si Faith na maghanap ng sperm donor. Sa halip ay sa sperm bank siya bibili ng sperm para sa balak na pagbubuntis. I want to have a kid, Mom, Dad. But I don't think mag-aasawa ako. Ani Faith sa mga magulang. Sa edad na 27 ay wala pang naging nobyo si Faith at hindi pa nararanasang makipagrelasyon. At alam niyang sa mga darating na panahon ay hindi magbabago yon. Ni minsan kasi ay hindi siya nagkaroon ng interes sa mga lalaki. Faith was different from older girls her age. Hindi niya naranasang magkaroon ng crush noong nagdadalaga siya hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Sa loob ng mahigit 20 taon, lumaki siya na nakafocus ang atensyon sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na isa siya sa pinakabatang doktor sa bansa. Sa kasalukuyan ay isang ubigay ni si Faith sa St. Mary's Hospital, kung saan head cardiologist ang kanyang amang si Dr. Blake Benavista. Kahit na ngayong doktor na si Faith at ilang beses nang tinangkang iset up ng kanyang ina at mga pinsan sa mga lalaking kakilala ng mga ito, wala pa rin ni isang lalaki nakakuha ng interes ng dalaga. Faith, anak, huwag ka magsalita ng tapos. Ani kay Faith ng inang si Cassandra. Bakit hindi ka muna maghintay? Hindi mo alam, baka sa susunod na buwan o taon makilala mo na sa wakas ang lalaking para sa'yo. Mom, hindi naman lahat ng tao tulad niyo ni Dad na nakatadhana para sa isa't isa. Katwiran ni Faith sa ina. Hindi tulad ng mga magulang, hindi hopeless romantic si Faith. Naniniwala siya na hindi lahat ng tao ay may nakatadhana at nagiging masaya sa pag-ibig. Bumuntong hininga ang ina niya na tila sumusuko sa pakikipagdiskusyon sa kanya. So, kung itutuloy mo ang plano mong yan, walang magiging ama ang anak mo, Faith. Handa ka ba sa bagay na yon? Tanong ng ina sa kanya. Yes, Mom. I'm a modern woman. Kaya kong buhayin at palakihin mag-isa ang magiging anak ko. Confident na sagot niya rito. Besides, nandiyan kayo ni Papa at si Kuya Andrew kung sakaling kailangan na magiging anak ko ng father figure. Don't worry, anak. We will support you on your decision. Gusto lang namin masiguro ng mami mo na desidido ka sa gagawin mo. Wika kay Faith ng amang si Blake. Ngumiti si Faith sa mga magulang. Thank you, Mom, Dad. Tulad nga ng sinabi ng ama ni Faith, sinuportahan siya ng mga magulang sa kanyang desisyon na sumailalim sa artificial insemination gamit ang sperm na binili niya sa isang sperm bank. Dahil sa propesyon ni Faith, naging madali sa kanya ang pagsailalim sa naturang procedure. Ang tanging hindi lang inaasahan ng dalaga ay nang matapos ang unang trimester ng pagbubuntis niya, ay nalaman niyang triplets ang laman ng matris niya. Pagkatapos ng 9 na buwang pagbubuntis, ay isinilang ni Faith ang 3 sanggol na lalaki via cesarean section. Pinangalanan niya ang mga anak na Carson, Carter at Caleb. Ang gagwapo naman ng mga apo namin, Cassandra Faith. Masayang sambit kay Faith ng ina nang sa unang pagkakataon ay masilayan ng mga magulang ang triplets niya. Siyempre, Ma'am, wala namang pangit na Benavista. Nakangising wika ng kapatid niyang si Andrew na kauuwi lang mula sa Amerika. Hindi masukat ang kaligayahan na lumukob sa dibdib ni Faith habang pinagmamasdan niya ang kanyang triplets. Lahat ng hirap na naranasan niya sa loob ng 9 na buwan ay naglaho at napalitan ng matinding kasiyahan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Maayos na napalaki ni Faith ang mga anak sa tulong na rin ng mga magulang. Dahil triplet sa mga anak, ay nagdesisyon ang dalaga na hindi na bumukod sa mansyon ng mga magulang. Mommy, I want ice cream later. Nakangusong wika kay Faith ng anak ng si Caleb nang magpaalam siya sa mga anak na papasok na sa trabaho. Sa kasalukuyan ay 4 na taon na ang triplets. Nag-aaral na ang mga ito bilang kindergarten sa primary school malapit sa loob ng village nila. Mommy, I want gummy bears. Nakangusong wika naman ni Carson. Bumaling si Faith kay Carter na abala sa coloring book nito. How about you, Carter? What do you want later? Bumaling sa kanya si Carter at ngumiti. Gummy bears din po. Be safe, Mommy. Anito sa kanya bago siya niyakap. Napangiti si Faith.
Sa triplets ay si Carter ang pinakamalambing at laging nakayakap sa kanya. Be good, okay? Huwag mo pasaway kay Yaya at kay Lola Cassie, ha? Bili niya sa mga anak. Sabay-sabay na tumango ang tatlo bago kumaway sa kanya. Malaki ang ngiting lumabas si Faith ng mansyon. Mag-ingat ka, anak. Wika sa kanya ng ina na naabutan niyang nagtsatsaa sa garden. Thanks, Mom. Sagot ni Faith sa ina bago dumiretso sa garahe kung saan naroon ang sasakyan niya. Simula nang dumating ang triplets ay malaking ipinagbago ng buhay ni Faith. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng sense of purpose sa buhay. Kung dati halos tumira na siya sa ospital, ngayon ay bihira na siyang umuwi ng late sa bahay. Kahit na demanding ang trabaho niya bilang isang doktor, lagi niyang sinisiguro na mayroon siyang oras para sa mga anak. Good morning, Dr. Faith. Bati kay Faith ng kanyang sekretaryang si Bea pagdating niya sa doctor's office niya sa ikalimang palapag ng St. Mary's Hospital. Gumanti si Faith ng bati sa sekretarya. Pagkatapos niyang mag-ayos ay sinenyasan niya ang sekretarya na magpapasok na ng mga outpatient na nakaschedule para sa araw na yon. Bumalik ka dito after 6 weeks, Mommy. Bili ni Faith sa kanyang ikalawang pasyente ng araw na yon. Isang buong buntis ang babae sa unang anak nito. Salamat, Doktora. Feeling ko ikaw ang pinaglilian ko. Ang ganda mo kasi. Wika nito sa kanya. Nako, salamat po. Nangingiting sagot ni Faith sa babae bago ito nagpaalam sa kanya. Hindi yun ang unang beses na sinabihan si Faith na maganda ng mga buntis na naging pasyente niya. Nang maiwang mag-isa sa silid ay ibinaba niya ang tingin sa patient information sheet na ibinigay sa kanya ni Bea kanina. Bahagyang nangunot ang noon ni Faith nang makitang isang lalaki ang susunod na pasyente niya. Kasabay niyon ay narinig niya ang mahinang katok sa pinto ng silid. Kasunod ang pagbukas ng pinto at pagpasok ng isang matangkad na lalaki. Napahigpit ang hawak ni Faith sa hawak na papel nang madako ang tingin niya sa mukha ng lalaki. Ito na yata ang pinakagwapong lalaking nasilayan ni Faith sa buong buhay niya. At sa unang pagkakataon sa buhay ng dalaga, naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Good morning, Dr. Benavista. Nakangiting bati kay Faith ng lalaki gamit ang baritonong tinig. Napakurap si Faith. Good morning. Please have a seat. Anya bago tumikhim at inilahad ang upuan sa harap niya. Mr. Oliver Navarro? Tanong niya sa lalaki matapos basahin ang pangalang nakasulat sa papel. Yes, Doktora. Nakangiting sagot ng lalaki bago nito okupahin ang upuan sa harap niya. Anong ipapakonsulta mo, Mr. Navarro? Tanong ni Faith sa lalaking kaharap. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho bilang doktor, yun ang unang pagkakataon na tila hindi niya alam ang sasabihin sa isang pasyente. Habang patuloy siyang nakatingin sa mukha nito ay tila lalo siyang nawawala ng kakayahang mag-isip. Bala ko sanang ipakonsulta ang kalagayan ng kapatid ko, Doktora. Sagot ni Faith kay Oliver. I was suspecting she was pregnant, but she keeps on denying it to me. Nagpunta ako dito para sana magtanong kung ano ang dapat na gawin. You see, she's only 17, Doktora. Napakurap si Faith habang nakikinig kay Oliver. Well, kailangan mo muna sigurong kausapin ng ayos ang kapatid mo, Mr. Navarro. If you can convince her, pwede mo siyang isama dito para naman nalaman natin kung buntis nga talaga siya. Anya sa lalaki. Oh, but that's the thing, Doktora. Di ko alam kung paano ko siya kakausapin. Sagot sa kanya ni Oliver. My sister and I are not really close, but I'm worried about her. Masyado pa siyang bata at hindi ako sigurado kung may boyfriend siya. Pagpapatuloy pa nito na tila yata tagapayo ang hanap, hindi naman talaga doktor. Napahinto si Oliver sa pagsasalita nang mapansing patuloy na nakatitig si Faith sa mukha ng binata. Doktora, okay ka lang? May dumi ba ako sa mukha? Maingat na tanong ni Oliver sa dalaga. Muling napakurap si Faith bago natauhan. Wala. Parang pamilyar lang ang mukha mo. Sagot niya sa lalaki. Habang nakatingin sa mga mata ni Oliver, unti-unting napaawang ang labi ni Faith nang mapagtanto kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Yun ay dahil kamukha nito ang triplets niya. Doktora, namumutla ka. Wika kay Faith ng kaharap. May bahid ng pag-aalala sa mukha. I'm fine. Mahinang sagot ni Faith sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib. Tila akmang sasagot sa kanya ang lalaki nang biglang tumunog ang cellphone nito. Excuse me, I have to answer this.
Tila nagmamadaling sagot nito bago lumabas ng silid. Naiwang nakatulala si Faith habang nakasunod ang tingin sa sumaradong pinto. Hindi alam ng dalaga kung gaano katagalan lumipas bago muling bumukas ang pinto ng silid. Subalit sa pagkakataong yun ay ang sekretaryang si Bea ang pumasok. Doktora Faith, nagpaalam po bigla si Mr. Navarro. May emergency daw po siya. Imporma sa kanya ni Bea. Napakurap si Faith bago tumango sa babae. Huwag ka muna magpapasok ng bagong pasyente. Anya rito bago ito lumabas ng silid. Nang iwan siya ni Bea ay ibinaba ni Faith ang mga mata sa patient information sheet na halos malungkot ang dulo sa higpit ng pagkakahawak niya. Kinagat ni Faith ang ibabang labi matapos muling basahin ang pangalang nakasulat doon. Oliver Navarro. Mahinang wika niya sa sarili. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulala sa patient information sheet form na hawak bago niya muling makuhang mag-entertain ng pasyente. What's bothering you, Cassandra Faith? Tanong kay Faith ng pinsang si Lana nang makita sila sa cafeteria ng ospital ng hapong yon. Tulad ni Faith ay isa ring doktor ang pinsang si Lana na anak ng tita Belinda niya sa asawang si Lorenzo. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Ani pa nito sa kanya. Pinaglaruan ni Faith ang straw ng iniinom na fruit shake bago nagpa siyang ikwento sa pinsan ang tungkol kay Oliver Navarro. Sa tingin mo, siya ang tatay ng mga anak mo? Nakaawang ang mga labing tanong kay Faith ni Lana. Hindi ko alam, Lana. Sagot niya sa pinsan. Kung hindi siya, pwedeng ka mag-anak niya ang tatay ng mga anak ko. Sana tinanong mo kung nag-donate ba siya ng sperm sa sperm bank years ago. Para naman nalaman mo yung sagot sa tanong mo. Anang pinsan sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni Faith sa sinabi ni Lana. Ano ka ba? Bakit ko naman itatanong sa kanya yon? That would be weird. Besides, kung siya man ang ama ng triplets, hindi ko naman sasabihin sa kanya na may anak siya sa akin dahil in the first place, wala siyang parental rights sa mga anak ko. Pagpapatuloy niya. Malinaw sa dokumentong pinirmahan ni Faith noong bumili siya ng binhi sa sperm bank na walang magiging karapatan ng sperm donor niya sa batang isisilang niya. Pero hindi ka curious malaman kung ang Oliver na yun nga ang daddy ng triplets? Tanong sa kanya ni Lana. Wala namang magbabago kung siya nga ang sperm donor ko o hindi. Simpleng sagot ni Faith sa pinsan bago kinagat ang ibabang labi. I guess nabigla lang talaga ako nang makita ko siya kanina. Pero anong itsura ng Oliver na yun, Faith? Gwapo ba? Nakangising tanong sa kanya ni Lana pagkatapos nitong sumingsing ng juice. Malamang ay gwapo dahil gwapo ang mga anak ko, di ba? Sagot ni Faith pabalik sa pinsan na siyang ikinalaki ng ngisi nito. Noong bagong silang ang triplet sa inakala ni Faith na nakuha ng mga anak ang mukha ng mga Buenavista. Subalit habang lumalaki ang triplets, ay napagtanto niyang ang labi lang niya ang namana ng tatlo sa kanya. Teka, paano kung bigla mo ulit makita ang Oliver na yon habang kasama mo ang triplets? Siguradong magtataka ang Oliver Navarro na yon kung bakit kamukha niya ang triplets. Ganon din ang mga anak mo, Faith. Wika kay Faith ng pinsan. Hindi naman ako sigurado na siya nga ang tatay ng mga anak ko, Lana. Besides, marami namang taong magkakamukha sa mundo. Naputol ang pag-uusap nila ni Lana nang bigla itong magkaroon ng emergency. Pagkatapos siyang iwan ng pinsan ay bumalik na rin siya sa klinik niya. Pag-uwi ni Faith sa mansyon ng gabing yon ay sinalubong siya ng triplets. Habang nakatingin sa mukha ng tatlong anak, ay naalala niya ang mukha ni Oliver Navarro. Lalo niyang napagtanto na kamukhang kamukha nga ng triplets ang lalaki. Mommy, are you okay? You're not paying attention. Puna sa kanya ni Carter habang kasama niya ang mga itong manood ng cartoons pagkatapos ng hapunan. Mula sa TV screen ay bumaling din sa kanya sina Caleb at Carson. I'm sorry, may iniisip lang si Mommy. Sagot niya sa mga ito. What is it? Nakangusong tanong ni Caleb. Just work stuff, baby. Tipid na sagot niya bago ngumiti sa anak. Sa gitna ng panonood ay muling bumaling sa kanya si Carson. Mommy, is our daddy in heaven, Pogi? Nakangusong tanong sa kanya ni Carson. Natigilan si Faith sa tanong na iyon ng anak. Ang alam ng triplets ay patay na ang ama ng mga ito. Yun ang sinabi niya sa tatlo nang nagkaisip na ang mga ito at nagsimulang magtanong kung nasaan na ang kanilang ama. Gumawa si Faith ng kwento at sinabing namatay ang ama ng mga ito habang nasa sinapupunan niya ang triplets. Mas madali yung idahilan para hindi na siya kulitin pa ng mga ito. Tito Andrew told us we're pogi like him, but I think we look like our real daddy, Mommy.
Wika naman ni Carter. Tumikim si Faith at ngumiti sa mga anak. Of course, your daddy is pogi like you three. Sagot niya sa mga ito. Habang inaalala ni Faith ang mukha ni Oliver Navarro, ay nag-init ang mukha ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang epekto sa kanya ng lalaking yun. Stop thinking about him, Faith. Hindi ka naman sigurado na sa kanya nga galing ang genes ng triplets. Kastigo ni Faith sa sarili. Do you have a picture of daddy, mommy? Namimilog ang mga matang tanong ni Caleb sa kanya. Kinagad ni Faith ang ibabang labi at umiling sa tatlo. I'm sorry mga anak, mommy lost all pictures of your daddy eh. Pagdadahilan niya sa mga ito. Why mommy? Are you and our daddy not married? Inosenteng tanong ni Carson. No, we're not married, Carson. Sagot ni Faith sa anak. Ngumuso si Caleb. Isang mannerism na namanan nito sa kanya. But you love each other, right? Like Lolo and Lola? Of course, Caleb. How could Mommy had us if they didn't love each other? Nakangusong sagot ni Carter kay Caleb. You and Daddy love each other, right, Mommy? Pag-uulit ni Carter sa tanong ng kapatid. Ngumiti siya sa mga ito. Of course, Mommy and Daddy love each other. Wika niya sa tatlong pares ng mga matang nakatingin sa kanya. See? I told you. Tila mayabang na sagot ni Carter kay Caleb. Mommy, miss mo ba si Daddy? Seryosang baling sa kanya ni Carson. Muling nag-init ang pisngi ni Faith sa tanong na yun ng anak. Oo naman anak. Pagsisinungaling niya rito bago marahang ngumiti at hinaplos ang buhok nito. Nang mga sandaling yun ay tila gustong pagsisihan ni Faith ang ginawang pagsisinungaling sa mga anak tungkol sa ama ng mga ito. Habang lumalaki kasi ang tatlo ay dumarami rin ang tanong ng mga ito tungkol sa ama. Hindi bale. Ani Faith sa sarili habang nakatingin sa triplets na muling ibinalik ang atensyon sa pinapanood. Kapag nasa tamang edad na ang triplets ay sasabihin niya sa mga ito ang totoo. At umaasa siyang pagdating ng panahong yun ay maintindihan siya ng mga anak. Ilang sandali pa ay pinahinto na niya ang tatlo sa panonood. It's time for bed. Ani Faith sa triplets. Come on, let's go to your room now. Wika niya bago kinuha ang remote ng TV. Mommy, 30 minutes more. Please. Ungot sa kanya ni Carson. I'm sorry, Carson. Anong rule ni Mommy? 1 hour lang pwede manood ng TV every night, right? Sagot niya rito. Come on, Carson. Ani Caleb sa kapatid. We can't be late for school tomorrow. Teacher Michael will get mad. Ani Caleb bago ito bumaba ng sofa. Sa tatlo ay ito ang umaakt ng panganay. Sa huli ay walang nagawa si Carson kundi sumunod sa dalawang kapatid. Dahil nabihisa na ni Faith ang triplets pagkatapos mag-dinner, ay idiniretso na niya mga ito sa kwarto. Magkakasama sa isang kwarto ang triplets at magkakatabing natutulog sa king-sized bed na naroon. Kung minsan ay doon din natutulog si Faith kasama ang tatlong anak. Pagkatapos niyang basahan ng bedtime stories ang tatlo, ay isa-isa niyang hinalikan sa noo ang mga ito. Good night, Mommy! Sabay-sabay na wika sa kanya ng tatlo bago siya nagpaalam sa mga ito. Kinabukasan ay gising na ang mga anak niya nang magpaalam siya para pumasok sa ospital. Tulad ng nakaraang araw, nagsimula ang trabaho niya sa pagtanggap ng mga outpatient. Inaasahan ni Faith na muling babalik si Oliver Navarro dahil bigla na lang itong umalis kahapon. Subalit hindi niya muling nakita ang lalaki. Ganoon din sa mga sumunod na araw. Okay ka lang, doktora? Parang matamlay ka yata. Puna sa kanya ng sekretary na si Bea isang Huwebes ng umaga. I'm fine, Bea. Tipid ang ngiting sagot niya sa babae. Oo nga pala, yung pasyente natin nung nakaraang araw, si Mr. Oliver Navarro, hindi ba tumawag ulit? Tanong niya rito. Hindi po, doktora. Isang tango ang isinagot ni Faith sa babae bago ito hinayaang lumabas. Nang mapag-isa sa silid ay umiling si Faith sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may pagkabigo at panghihinayang siyang naramdaman sa dibdib na hindi na niya nakita pang muli si Oliver Navarro. Nang makita sila ng pinsang silanat ng tanghaling yun, ay muli niyang nabanggit sa pinsan ng tungkol kay Oliver Navarro. Oh my God, Faith. Don't tell me na love at first sight ka sa tatay ng triplets mo. Singhap sa kanya nila na matapos niyang sabihin sa pinsan na hindi mawala sa isip niya ang lalaki.
Halos maibugan ni Faith ang iniinom na kape sa sinabi ng pinsan. Anong sabi mo? Ako? Na love at first sight? Hindi makapaniwalang gagad niya kay Lana. Di ba sabi mo, nung nakita mo yung lalaking yun, biglang bumilis ang tibok ng puso mo. Tapos ngayon hindi siya mawala sa isip mo. Isang linggo ka nang parang wala sa sarili simula nang makilala mong lalaking yun Wika nito sa kanya. Lahat ng yun, sign na in love ka sa lalaking yun. Napaawang ang mga labi ni Faith habang nakatitig sa pinsan. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng babae. Sa loob ng 33 years, ni minsan na hindi nagka-interest si Faith sa isang lalaki. Pagkatapos ay bigla na lang siyang mai-inlove sa lalaking kamukha ng mga anak niya? Sigurado ka, Lana? Nagdududang tanong niya sa pinsan. Of course, expert kaya ako pagdating sa pag-ibig. Nakangising sagot ni Lana sa kanya. Hindi tulad ni Faith, marami nang nakarelasyon ng pinsan niyang si Lana. High school pa lang sila ay meron na itong boyfriend. Tumikhim si Faith. Hindi mapaniwalaan at matanggap ang sinabi ng pinsan na in love siya sa lalaking posibleng ama ng kanyang mga anak. I don't know, Lana. Baka naman ganito lang ako dahil kamukha ng lalaking yun ng mga anak ko. Pagdadahilan niya sa pinsan. Ewan ko sa'yo, Faith. Basta ako, naniniwala ako na na-love at first sight ka nga sa lalaking yun. Hanggang sa maghiwalay sila ni Lana, ay patuloy sa pag-iit sa kanya ang pinsan na na-love at first sight siya kay Oliver Navarro. At sa wakas ay tinamaan na siya ni Cupido. Hindi alam ni Faith kung tama ang pinsan niya dahil ni minsan ay hindi pa naman siya nai-inlove. Hanggang sa matapos ang duty niya sa ospital ay laman ng isip niya ang mga sinabi ng pinsan. Sa halip na dumiretso siya ng uwi ay dumaan siya sa mall para bumili ng libro. Ganoon na lang ang pagkabigla ni Faith nang magkasalubong sila ng lalaking iniisip niya paglabas niya ng bookstore. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Oliver nang magtama ang mga mata nila. Doktora Buenavista, bati nito sa kanya. Ramdam ni Faith ang pagbilis ng tibok ng puso habang nakatingin sa lalaking kaharap. Ng mga sandaling yon, pakiwarin ni Faith ay naglaho ang ibang tao sa paligid nila at wala siyang makita kundi ang lalaki. Hello. Wala sa saniling bati na kay Oliver. I hope natatandaan mo pa ako. Nakangiting wika nito sa kanya. Kinagat ni Faith ang ibabang labi bago tumango kay Oliver. Kung alam lang ng lalaki na simula nang makita niya ito ay hindi na ito nawala sa isip niya. Yes, natatandaan kita, Mr. Navarro. Tila kasual na sagot niya rito sa kabila ng pagwawala ng dibdib. Kamusta yung kapatid mo? Maayos na siya ngayon, doktora. Nakalabas na siya ng ospital kahapon. Sagot ni Oliver sa kanya na ikinabigla niya. Ospital? Anong nangyari sa kanya? Napakurap si Oliver na tila may nakalimutang sabihin sa kanya. Hindi buntis ang kapatid ko tulad ng hinala ko, doktora. Apparently, she got appendicitis. Yun ang dahilan kung bakit nakita ko siyang nagsusuka at walang ganong kumain. Kaya nagmamadali akong umalis nun sa klinik mo. Nakatanggap kasi ako ng tawag sa kaibigan ng kapatid ko na isinugod nila sa ospital si Nadine. Oh, nasambit ni Faith sa sinabi ni Oliver. Pasensya na, doktora, kung hindi ako nakapagpaalam ng oras na yun at bigla na lang akong umalis. Wika ni Oliver sa kanya. It's fine. Nasang ospital ang kapatid mo? Sa St. Luke's, doktora. Doon siya dinala ng kaibigan niya dahil doon malapit ang school niya. Tumango si Faith. I'm glad that your sister is doing fine now. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Thank you, doktora. Bala ko sanang bumalik sa St. Mary paglabas ng kapatid ko sa ospital para mag-apologize sa'yo. Pero nakita na tayo ngayon. You're welcome. And hindi mo naman kailangan mag-apologize sa akin. Ani Faith kay Oliver. Bago pa siya muling mapatitig sa lalaki, ay isang tikim ang pinakawalan niya. Anyway, mauna na ako sa'yo, Mr. Navarro. Inaasahan niyang tatanguan siya ng lalaki. Subalit nabigla siya nang sumulap ito sa suot na relo bago ito tila nag-aalangang bumaling sa kanya. Kung wala kang ibang pupuntahan, doktora, pwede ba kitang ma-invite magkape? Tanong nito na may ngiti sa mga labi. Napaawang ang labi ni Faith habang nakatingin kay Oliver. Kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso ay namalayan na lang niya ang sariling tumatango rito. Nang mga sandaling yon, naisip ni Faith ang mga sinabi sa kanya ng pinsang si Lana. At habang naglalakad sila ni Oliver papasok sa coffee shop, unti-unting natatanggap ni Faith na marahil ay tama nga ang pinsan. Na love at first sight nga siya kay Oliver Navarro
Kaya ganito na lang siya umakto sa harap ng lalaki. Thank you. Wika ni Faith kay Oliver nang ilapag ng huli ang order na kape sa mesa nila. Yun na ang ikalawang tasa ng kape ni Faith para sa araw na yon. You're welcome. Ako dapat na magpasalamat dahil pinaunlakan mo ko. Ngiti ni Oliver bago ito naupo sa harap niya. I know you're a busy person, Doktora. Well, hindi masyado dahil napagbigyan kita. Sa kabila ng nagwawalang dibdib ay bahagyang nakangusong sagot ni Faith kay Oliver. Bahagyang natawa si Oliver sa sinagot niya. Ilang taon ka ng OB-GYN ni Doktora? 6 years. Sagot ni Faith kay Oliver bago sumimsim ng kape. 6 years? But you look like you're only in your mid-20s. Tila na biglang wika ng lalaki sa kanya. If you don't mind me asking, ilang taon ka na? Nag-init ang pisngi ni Faith sa unang sinabi ng kaharap. Mabilis niya yung itinago sa pamamagitan ng pagtikim. I'm already 33, Mr. Navarro. 22 ako nang makagraduate ako ng med school. 22? That means you're a genius. Tila namamanghang sambit nito. Ngumiti si Faith sa lalaki. Not really. Sadyang mahilig lang talaga ako mag-aral. Nagmana ako sa daddy ko. He's a cardiothoracic surgeon. Siya ang head ng cardiothoracic department sa St. Mary's Hospital. Anya kay Oliver. You're just humble, Doktora. Nakangusong sagot nito sa kanya. Tila may kumibot sa loob ng dibdib ni Faith sa pagkamanghang nakita niya sa mga mata ng kaharap. Just call me Faith. Wala naman tayo sa ospital at hindi rin naman kita pasyente. Sa halip ay wika niya sa lalaki. Huwag na rin Mr. Navarro, Oliver na lang. Ngiti nito sa kanya. Pero bakit Faith at hindi Cassandra? Cassandra is your first name, right? Tanong ng lalaki sa kanya. Cassandra rin kasi ang pangalan ng mami ko, kaya Faith ang nakasanayang tawag sa akin ng pamilya ko. Yun na rin ang nakasanayan ko over the years. Nakangiting tumango sa kanya si Oliver. You're from a family of doctors? Hindi naman. Bukod sa akin, si Dad lang at ang pinsan ko na sila ng doktor. The rest, iba-iba ang profession. Mostly businessmen. Since we have a business courtesy of my grandfather. Related ka ba kay Mr. Benedict Buenavista? Tanong nito. Tumango si Faith sa kaharap. Yup, he's my uncle. Kilala mo si Tito Benedict? He's the CEO of the Buenavista Industries, right? I met him once in a project. You're a businessman too? Tanong ni Faith kay Oliver. Kasabay niyon ay napadako ang tingin niya sa kaliwang kamay ng lalaki. Tila bumilis ang tibok ng puso niya nang wala siyang makitang singsing sa daliri nito. Of course, hindi ka naman siguro niya iimbitahang magkape kung may asawa na siya. Wika kay Faith ng rasyonal na parte ng isip niya. Engineer, sagot ng binata. Planning engineer ako sa isang construction firm. Tumango si Faith sa binata. My brother is an engineer too. Anya kay Oliver. Mumiti sa kanya ang binata at tulad ng naunang reaksyon ni Faith, tila may tumalon sa loob ng dibdib niya dahil sa ngiting yun. Anyway, nabanggit ko nga pala sa kapatid ko na nagpunta ako sa OB-GYN dahil naghinala ako na buntis siya. I thought magagalit siya sa akin pero tinawanan niya lang ako. Wika sa kanya ni Oliver. Sinabi niya sa akin na mabuti raw at hindi mo ako pinagtawanan. Pagpapatuloy nito kasabay ng tila nahihiyang pag-iling. I realized nakakahiya nga yung ginawa ko. Well, what you did was actually sweet. Naiintindihan ko na nag-aalala ka lang sa kapatid mo lalo na't bata pa siya. Teenage pregnancy is rampant nowadays. She's kind of liberated dahil sa pagtira sa Amerika. Kaya yun agad ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko siyang nagsusuka. Wika sa kanya ni Oliver. Mula roon ay napag-usapan nila ni Oliver ang kapatid nito na half-sister pala ng binata. Ayon sa lalaki ay anak ng ama nito sa ikalawang asawa ang kapatid. At sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga ito ni Oliver. Sa sandaling pag-uusap na yon ay agad na palagay ang loob ni Faith sa binata sa kabila ng pagwawala ng dibdib niya sa tuwing nagtatama ang mga mata nila. Habang nagsasalita si Oliver ay napadako ang mga mata ni Faith sa pamilyar na nunal sa kanang tenga ni Oliver. Parehong-pareho yun ang nunal ni Carson. Faith, okay ka lang? Tanong ni Oliver sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata. May dumi ba ako sa mukha? May muta ba ako? Tanong pa nito na nakangiti. Napalunok si Faith bago umiling.
Wala. Sagot niya sa binata bago inalis ang tingin sa tenga ng lalaki. Are you sure? Parang namumutla ka. Nag-aalala pa ring sambit nito. Bago pa makapagsalita si Faith ay dumampi na ang kamay ni Oliver sa noo niya. Naramdaman ni Faith ang pagdoble ng tibok ng puso sa ginawa ng lalaki. Lalo na nang salubungin niya ang tingin ng mga mata nito. Para siyang matutunaw sa paraan ng tingin ni Oliver sa kanya. Hindi ka naman mainit. Hindi ka rin nilalamig. Ani Oliver matapos nitong alisin ng kamay sa noo niya. Tumikhim si Faith bago tipid ng ngumiti sa lalaki. I'm fine. Baka dahil lang sa kape. Pangalawang tasa ko na kasi to eh. Wika niya kay Oliver na ikinakunot ng noo nito. Oh, I should have invited you to something else instead of coffee. Kagat ang labing anito bago tila nahihiyang nagkamot ng batok at ngumiti sa kanya. I'm sorry. Hindi ko naisip na baka nagkape ka na. Ani pa nito sa apologetic na tono. No, it's okay. Pumayag naman ako sa offer mo eh. So kasalanan ko rin. Aniya bago ngumiti. Kinagat ni Oliver ang ibabang labi na tila pinipigilang mangiti. How about we go to another place instead? Tanong nito pagkatapos sumulyap sa suot na relo. I mean, it's almost dinner time. Gusto kong bumawi sa pagpapainom sa'yo ng kape. Gusto ni Faith na umuo sa alok ni Oliver. Subalit sumagi sa isip niya ang mga anak. I'm sorry, kailangan ko na kasing umuwi, Oliver. Bahagyang nakangusong sagot niya sa lalaki. Oh, it's fine. But maybe next time if you're free. Tila umaasang tanong nito. Tumango si Faith sa binata. Sure. Mabilis na sagot niya dito. Ngumiti si Oliver bago siya inalalayan sa pagtayo. If that's the case, then can I get your number? Anito bago inilahad sa dalaga ang cellphone nito. Kagat ang ibabang labing inilagay ni Faith ang number sa cellphone ng binata. Thank you, Doktora. Mag-ingat ka pa uwi. Wika ni Oliver sa kanya. Ngumiti si Faith sa binata. Ikaw din, Oliver. Anya rito. Subalit nakakaisang hakbang pa lang si Faith nang marinig niya ang boses ng lalaki. Lumingon siya sa binata na sumunod sa kanya. May nakalimutan ka ba? Tanong niya rito. Tila pigil ang ngiting humawak ito sa batok habang nakatingin sa kanya. Nakalimutan kong itanong kung may boyfriend ka na ba? Automatikong bumilis ang tibok ng puso ni Faith. Subalit sigurado siyang hindi yun dahil sa kape. Sa kabila niyon ay nagawa niyang ngumiti sa lalaki. Hindi ko naman siguro ibibigay sa iyo ang number ko kung may boyfriend na ako, di ba? Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot niya kay Oliver. Sa sinabi niyang yon ay lumapad ang ngiti ng lalaki. See you soon, Dr. Faith. Wika nito bago sila tuluyang maghiwalay. Hindi napigilan ni Faith ang mangiti habang naglalakad papunta sa parking lot kung saan naroon ang sasakyan niya. Hanggang sa pag-uwi ay hindi mawala ang ngiti ng dalaga. Kinabukasan, pagdating niya sa ospital, ay naabutan niya ang isang bouquet ng pulang rosa sa mesa niya. Kanino galing to? Tanong ni Faith kay Bea. Kay Mr. Oliver Navarro daw po, sabi ng delivery man, Doktora. Sagot sa kanya ng babae na siyang nagpainit ng mga pisngi niya. Kagat ang ibabang labing hinawakan ni Faith ang bouquet at pinagmasdan. Kinuha niya ang note na nakatouch doon. I hope you like these roses. Good luck sa trabaho, Doktora. Mahinang basa ni Faith sa nakasulat sa maliit na papel. Doktora, magkakilala pala kayo ni Mr. Navarro? Tanong sa kanya ni Bea. Isang ngiti lang ang isinagot ni Faith sa babae. Sigurado si Faith na namumula ang pisngi niya ng mga sandaling yon at nagpapasalamat siya na hindi yun pinunan ni Bea. Subalit hindi tulad ng sekretarya, inulan siya ng tukso ng pinsang si Lana nang puntahan siya nito sa opisina niya. So, nanliligaw siya sa'yo, Cos? Tanong sa kanya ni Lana habang nakatingin sa rosas na nakadisplay sa mesa niya. Nanliligaw? Wala naman siyang sinasabi. Ni hindi nga niya sinabi na gusto niya ako. Bumaling sa kanya si Lana. Ano ka ba? Yung mga ganyang galawan, ibig sabihin na niligaw na siya. Anito sa kanya. Inaya ka kamo niyang magkape kahapon, tapos kinuha niya ang number mo. Obvious na gusto ka rin niya, Faith. Nakangising ani pa ng pinsan, halata na nanunukso. Nag-init ang pisngi ni Faith sa ideyang gusto rin siya ni Oliver. Anong gagawin ko kapag
Nanligaw siya, Lana. Wala sa sariling tanong niya. Eh di sagutin mo. Gusto mo rin, di ba? Parang wala ka namang 130 na IQ sa tanong na yan, Faith. I'm new to this. Depensa niya sa pinsan. Wala pa akong experience sa ganito, Lana. Natawa ang pinsan habang nakatingin sa kanya. Sigurado magpapafiesta si Tita Cassandra kapag nagka-love life ka, Faith. Imagine, after 33 years na in love ka rin sa wakas. Tapos dun pa sa ama ng triplets. Isn't that what you call destiny? Sa pagkakataong yun ay hindi na niya maitatanggi ang nararamdaman para kay Oliver Navarro. Faith was in love with him. Hindi naman talaga ako sigurado kung siya nga ang tatay ng mga anak ko, Lana. Sa tingin mo, magugustuhan pa rin kaya niya ako kapag nalaman niya may mga anak na ako? Kung magbago man ang isip niya sa'yo dahil lang may anak ka na, then he's not worth it, Faith. Seryosong wika ni Lana. Pero sigurado ako na kapag nalaman niyan tungkol sa triplets, magtataka siya kung bakit kamukha niyang 3 bata. Pagpapatuloy ng pinsan. Pero paano kung kamag-anak pala ni Oliver ang tatay ng triplets? Hindi ba magiging weird kung makikipag-date ako sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Faith sa pinsan. Hindi ko alam na ganito ka pala ma-in love, Faith. Nagiging overthinker ka. Tila naaaliw na komento sa kanya ni Lana. Para matapos yung pag-aalala mo, kailangan mo kausapin si Oliver. Suwestyon ng pinsan. Tumango si Faith sa sinabi ni Lana. Alam niyang tama ang pinsan. Nang dumating ang lunchtime ay nakatanggap si Faith ng tawag mula sa isang unregistered number. Hello? Ani Faith na nasa kabilang linya. Hi, Dr. Faith. I hope hindi ako nakakaistorbo. Wika ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Tila sumikdo ang puso ni Faith nang mapagtanto kung sino ang kausap niya. Oliver? Anya sa binata. Yes, this is me. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman. Katatapos ko lang mag-lunch. Thank you nga pala sa bulaklak na pinadala mo. They're beautiful. Kagat ang labing sambit niya habang nakatingin sa rosas na nakadisplay sa mesa niya. I'm glad you like them. Sagot ng binata mula sa kabilang linya. I'm sorry that I called you instead of texting. Gusto ko kasing marinig ang boses mo eh. Pagpapatuloy pa nito na nagpaawang sa mga labi ng dalaga. Wala sa sariling napahawak si Faith sa dibdib. Faith? Untag ni Oliver mula sa kabilang linya nang wala itong marinig na sagot mula sa dalaga. Tila natauhang tumikhim si Faith. Okay lang naman. Kaswan na sagot niya sa kausap sa kabila ng nagwawalang puso. Kahit hindi siya tumingin sa salamin, ay sigurado siya na namumula ang mukha niya. Faith, if may libreng oras ko bukas ng hapon, can I invite you to go out with me? Tanong ni Oliver sa kanya. Don't worry, hindi na kita sa coffee shop dadalhin. Tila pabirong habol nito na bahagyang ikinatawa ng dalaga. Hey, wala namang problema sa coffee shop. Kinabahan lang ako ng oras na yon. Nakangusong sagot ni Faith sa kausap. Dahil sa kape? Tanong ni Oliver mula sa kabilang linya. Dahil sa'yo. Wala sa sariling sagot ni Faith sa lalaki. Subalit agad na napapikit ang dalaga nang mapagtanto kung ano ang lumabas sa bibig niya. Wait, sinasabi mo bang kinabahan ka dahil sa akin? Tila hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Oliver. Mariing kinagat ni Faith ang ibabang labi bago sumagot. Oo. Mahina at halos patanong na pag-amin niya sa kausap. Ang tanga mo, Faith. Kastigo ng dalaga sa sarili habang mahigpit na hawak ang cellphone. Nagpapasalamat na lang siya na hindi niya kaharap si Oliver at hindi nito nakikita ang pamumula ng mukha niya. Bakit ka naman kinabahan sa akin, Doktora? Marahang tanong ni Oliver mula sa kabilang linya. Subalit nahagip niya ang tila aliw sa tono nito. Pakiramdam ni Faith ay nakangiti ang binata ng mga sandaling yun. I don't really know. Siguro kasi ang lalim mo tumingin at hindi ako sanay sa ganun. Kagat ang labi at nagiinit ang pisnging pag-amin niya. Narinig niya ang tila paghugot ng hininga ni Oliver sa kabilang linya. Faith, akala ko doktor ka. Pero bakit masama ka yata sa puso ko? Wika nito sa kanya na binuntutan ng mahinang tawa. Ha? Wala sa sariling gagad ni Faith sa kausap. You're making my heart beat faster, Dr. Benavista. Mahinang pag-amin nito sa kanya.
Sa sinabing yun ni Oliver ay muling nagwala ang puso ni Faith. Same here, Oliver. Kagat ang labing pag-amin niya sa binata. Anyway, I have to go. Kailangan ko nang maghanda para sa rounds ko. Nahihiyang pagpapatuloy niya bago pa niya marinig ang sagot ng lalaki sa kabilang linya. Teka, Faith. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kung pwede ka ba bukas. Oo. Pwede ako. Mabilis na sagot ni Faith sa lalaki. Hanggang alas 5 lang ako dito sa ospital bukas. I-text or tawagan mo na lang ako kung saan tayo magkikita. No, I'll come pick you up tomorrow. Sagot ni Oliver sa kanya. Sigurado ka? Okay lang naman kung magkita na lang tayo somewhere. I insist, Faith. Sagot ni Oliver sa kabilang linya. Anyway, I'll bid my goodbye for now. Ayoko nang makaistorbo sa'yo. Good luck sa trabaho, doktora. Ikaw din, engineer. Pigil ang ngiting sagot ni Faith sa lalaki bago tuluyang ibaba ang cellphone. Napahawak si Faith sa nagiinit na pisngi habang nakatingin sa mga rosas na nasa mesa niya. Ganito pala ang pakiramdam na binibigyan ng atensyon ng isang lalaki. First time niya itong naranasan. Ganito ba talaga ma-in-love? Mahinang ani Faith sa sarili habang malaki ang ngiting kumuha ng isang piraso ng rosas mula sa vase. Doktora, okay lang po kayo? Tanong kay Faith ni Bea na hindi niya namalayang nakatayo sa bumukas na pinto ng silid niya. Tumikim si Faith at pumormal bago ibinalik ang peraso ng bulaklak sa vase. Yes, Bea. Pakihanda pala yung patient's chart para ma-review ko. Anya sa sekretarya. Nang gabing yun, habang naghahaponan si Faith kasama ang pamilya, ay binanggit ni Faith sa mga magulang ang tungkol sa lakad niya kinabukasan. Kasama mo sila na, iha? Baling kay Faith ng ina. Hindi po, ma'am. I'm with someone. Another friend of mine. Kaswan na sagot ni Faith sa mommy niya. Malapit si Faith sa kanyang mga magulang. Hindi niya gustong nagsisinungaling sa mga ito. Sabalit alam niyang masyado pang maaga para sabihin niya sa mga ito ang tungkol kay Oliver. Ni hindi pa nga niya alam kung may pupuntahan ng paglabas nilang yun ng binata. Isa pa, hindi pa niya nasasabi kay Oliver ang tungkol sa mga anak niya. Friend, lalaki na ba yan, Faith? Nanunukso ang tanong sa kanya ng kapatid na si Andrew. Nang gabing yun ay dumalaw ito sa mansyon, kaya kasabay nila ito sa hapunan. May sarili kasing condo unit ang Kuya Andrew niya kung saan ito nakatira. Pinukulan ni Faith ng matalim na tingin ng kapatid bago bumaling sa triplets na abala sa pagkain. Sa likod ng tatlo ay nakaalalay ang tagapag-alaga ng mga ito. Subalit sa halip na tumahimik ang kapatid niya, ay nakangising bumaling ito sa kanilang ina. Mom, Faith looks guilty oh. Mukhang sa wakas magpapafiesta ka na. Tumatawang anito sa ina. Akmang sasagutin ni Faith ang kapatid nang magsalita ang isa sa triplets. Tito Andrew, what is fiesta? Inosenteng tanong ni Caleb sa tiyuhin. It's like a celebration, Caleb. Just like a birthday party. Sagot ni Andrew sa pamangkin. Oh, birthday. We love birthdays. Right, Caleb, Carson? Masayang wika ni Carter, sabay baling sa dalawang kapatid. Speaking of birthdays, your birthday is only 2 weeks from now. Nakangiting wika ng kanyang ama sa mga apo nito. Are you three excited? Tanong pa ni Blake sa mga apo. Yes po, Lolo. Super duper excited. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. 2 linggo mula sa araw na yon ay gaganapin ang 5th birthday ng triplets. Noong nakaraang linggo pa natapos ang pakikipag-usap ni Faith sa party organizer na kinuha niya para sa gaganaping party. I'm gonna be Spider-Man. Excited na wika ni Caleb. Me Captain America. Masiglang bulalas naman ni Carson. How about you, Carter? Tanong ng inang si Cassandra sa apo nito. Thor with his hammer, Lola. Malaki ang ngiting sagot ni Carter. Oh, then I'm going to be Thanos. Wika ni Andrew na siyang umani ng malulutong na tawanan mula sa triplets. Hanggang sa matapos ang hapunan nila ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa nalalapit na birthday ng triplets. Kinabukasan, pagdating ni Faith sa ospital, ay muling sumalubong sa kanyang isang bouquet ng bulaklak. Sa pagkakataong yon ay tulips naman yon sa halip ni rosas. Otomatiko siyang napangiti ng hawakan ng panibagong bouquet ng bulaklak. Pagdating ng tanghali ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Oliver.
I hope you also like tulips. Bungad kay Faith ng pamilyar na boses ni Oliver mula sa kabilang linya. Balak mo bang gawing flower shop tong opisina ko? Pigil ang ngiting sagot ni Faith sa lalaki. Hindi pa nalalanta yung rosas na pinadala mo kahapon ah. Isang mahinang halakhak ang isinagot ni Oliver sa kanya. I want to send you flowers. Gusto kong maalala mo ako kahit wala ako dyan sa ospital. Sagot nito sa kanya pagkatapos sumeryoso. Kinagat ni Faith ang ibabang labi nang maramdaman ang pamilyar na pagtalo ng puso. Napatawag ka? Gusto mo na naman bang marinig ang boses ko? Pabirong tanong niya sa binata sa kabila ng nararamdaman. Yeah. I can't go to you right now so I'd rather hear your voice. Sagot ni Oliver mula sa kabilang linya. How's your day so far, Doktora? Okay naman. I had 2 cesarean operations this morning. Both of them are successful. Pagkukwento ni Faith sa lalaki. How about your engineer? Kumusta ang araw mo? Tanong niya pabalik. I'm here in Tagaytay right now for a site visit. But don't worry, I'll be back in Manila before 5. Okay lang naman kung hindi ka pwede mamaya, Oliver. I mean, pwede naman tayong lumabas sa ibang araw. Ani Faith sa binata. It's fine, Doktora. Mabilis lang naman ang biyahe. I promise I'll be there in the hospital on time. Anyway, may gusto ka bang iuwi ko from Tagaytay? Tanong nito. Ikaw, ngaling-ngaling isagot ni Faith sa binata kung hindi lang niya napigilan ng sarili. Wala naman. Wait, pwedeng magpabili ng buko pie? Anya sa kausap. Of course, Doktora. Yun lang ba? Oo, yun lang. Paborito ko kasi yun. Teka, bakit panay Doktora Faith ka dyan? I told you Faith na lang. Nakangusong wika niya kay Oliver. Parang ang sarap mo kasing tawagin lagi na Doktora. Sagot ni Oliver mula sa kabilang linya. Sa sagot na yun ni Oliver ay napahigpit ang hawak ni Faith sa ballpen na nasa isang kamay. Boses lang ni Oliver ang naririnig ng dalaga, subalit tila sapat na yon para magwala ang puso niya. Ewan ko sa'yo, engineer. Natatawang sagot ni Faith sa binata. Natawa rin si Oliver sa kabilang linya. See? You're calling me engineer too. Ako sa nito sa kanya. Ikaw ang nagsimula eh. Nakalabing sagot ni Faith. Nang mahagip niya ang refleksyon sa salamin ng kanyang mesa, ay nakita niyang namumula ang mukha niya na tila isang teenager na kinikilig habang nakikipag-usap sa crush niya. Pagkatapos pa ng ilang minuto ay nagpaalam na sila ni Oliver sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang oras. Namalayan ni Faith na 4:00 na at tapos na ang duty niya sa ospital ng araw na yun. Nag-aayos siya ng gamit nang marinig niya ang katok sa silid. Mabilis na inayos niya ang buhok bago lumapit sa pinto para buksan yun. Tumambad sa kanya si Oliver. Hi, Doktora. Malaki ang ngiting bati ni Oliver kay Faith. Pasimpleng pinasadahan ng tingin ni Faith ang kaharap. Napakagwapo nito sa suot na puting long sleeve shirt at itim na slacks. Oliver, ganting bati niya sa binata. Napanguso siya nang bumaba ang mga mata niya sa kamay nitong may hawak na isang kahon ng buko pie. May buko pie ka talagang dala. Wika niya sa lalaki. Of course, hindi ko makakalimutan, Faith. Nakangiting sagot nito sa kanya. Napangiti rin ng dalaga. Thank you, Oliver. Pagkatapos niyang kunin ang bag, ay niyaya na niya si Oliver palabas. Habang nasa labas sila ng elevator, ay napansin ni Faith ang tanging ibinabaling sa kanila ng mga kasama, lalo na sa bouquet ng bulaklak na hawak niya. Nakagat ni Faith ang ibabang labi ng mapagtantong siguradong makakarating sa ama niya ang bagay na yon. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Oliver habang naglalakad sila papunta sa sasakyan nito. Napakorap si Faith sa binata. Yeah, okay lang. May nakalimutan lang ako sa office. Pagdadahilan niya. Gusto mong balikan natin? Umiling si Faith sa lalaki bago ngumiti. Hindi na, okay lang. Hindi naman importante. Muling ngumiti si Oliver bago siya iginiya sa sasakyan nito. Ang linis at ang bango rin ng kotse niya. Wika ni Faith sa sarili pagpasok niya sa loob ng sasakyan ni Oliver. So, do you have somewhere you want us to go? Tanong sa kanya ni Oliver pagkatapos niyang ikabit ang seatbelt. Bumaling si Faith sa lalaki. Hindi ko alam. Di ba usually kapag first date, lalaki naman ang nasusunod? Kinagat niya ang ibabang labi ng mapagtanto ang sinabi.
Wait, is this a date? Tanong niya sa binata. Yeah, this is a date. Sagot ni Oliver habang nakatingin sa mukha niya. I didn't invite you as a friend, Doktora. Paglilinaw nito sa kanya. Tumikim si Faith kasabay ng pagwawala ng puso. Gusto mo ko? Anya sa binata. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang na kumpirmahin yun sa harap niya. Sinalubong ni Oliver ang mga mata niya. Yes, I like you, Doktora Faith Benavista. Wika nito bago bahagyang umangat ang isang sulok ng labi. I mean, hindi pa ba obvious sa mga bulaklak na pinapadala ko at sa pagtawag ko sa'yo? Tumikhim si Faith kasabay ng pag-iinit ng magkabilang pisngi. Well, ayoko naman kasing mag-assume. Malay ko ba kung friendly ka lang ba talaga? Anya sa binata. Lumaki ang ngiti ni Oliver habang patuloy na nakatingin sa mukha niya. Friendly ako, pero hindi ako magpapadala ng bulaklak sa babaeng gusto ko lang maging kaibigan. I want more than friendship with you, Doktora. Sana malinaw sa'yo yan. Sagot nito sa kanya. Tumikim si Faith at pilit ikinalma ang dibdib. Okay, I'm sorry. Kagat ang labing sagot niya kay Oliver. It's just that wala akong alam sa mga ganitong bagay. I mean, this is the first time I agreed to go out with a guy. Napansin ni Faith ang pagkabigla ng kaharap sa huling sinabi niya. What do you mean? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Oliver sa kanya. Humugot si Faith ng hininga bago tumango sa binata. Yeah, wala pa akong nagiging boyfriend. Pagkumpirma niya rito. Bakit? Tanong ni Oliver bago ito tumikim. I mean, you're beautiful and obviously very smart. Muling namula ang mukha ng dalaga sa papuri ni Oliver. Subalit nagkibit-balikat si Faith at sinikap na maging kaswal. Masyado akong busy noon sa pag-aaral and eventually sa trabaho para tumanggap ng lalaki sa buhay ko. Sagot niya sa binata. Kinikat ni Oliver ang ibabang labi habang nakatingin sa kanya. But you agreed to go out with me now. Bahagya siyang umuso bago nag-angat ng kilay. I guess hindi na ako masyadong busy. Anya sa binata. Nanatiling nakatingin sa mukha niya si Oliver nang muli itong magsalita. Since this is your first time, Faith, I want to make everything right. Wika nito. I like you, Doktora Cassandra Faith Benavista. At kung papayag ka, gusto kong manligaw sa'yo. Pahayag ni Oliver. Napaawang ang mga labi ni Faith habang nakatingin sa lalaki. May kailangan muna akong sabihin sa'yo, Oliver. Mahinang wika niya sa kaharap. Hindi ikinakaila ni Faith sa sarili na gusto niya si Oliver. Natulad ng sinabi ng pinsang si Lana, unang beses pa lang niya nakita ang binata ay tumibok na ang puso niya rito. Kaya alam niya na hanggat maaga pa, ay kailangan na niyang maging tapat sa binata. What is it? Tanong ni Oliver. Kinagat ni Fiona ang ibabang labi. May mga anak na ako. Triplets actually. They're 4 years old, going 5. Pag-amin niya sa lalaki. Nakita ni Faith ang pagkurap ni Oliver sa sinabi niya. Halatang nabigla sa narinig. Subalit agad itong nakabawi at isang ngiti ang sumilay sa mga labi. Ano mga pangalan ng mga anak mo? Caleb, Carter at Carson. Sagot ni Faith bago muling kinagat ang ibabang labi. Wait, hindi mo tatanungin kung bakit may anak na ako kahit na hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Tanong niya kay Oliver. Well, I wouldn't deny that I was surprised, Faith. But it's not my business to ask you that. Sagot ni Oliver bago ito muling humiti sa kanya. Gusto kita. At kung inaakala mo na mababago yun dahil lang nalaman ko na may mga anak ka na, I'm telling you now that nothing has changed. I still like you, Doktora Faith Benavista. Walang nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Gusto kita. At gusto pa rin kitang ligawan. At kung kailangan ko ring ligawan ng triplets mo, gagawin ko. Nang mga sandaling yon, pakiwari ni Faith ay tila may mainit na kamay na humaplos sa puso niya. Hindi niya akalain na ganito lang kadali na tatanggapin ni Oliver ang bagay na yon. Sigurado ka? Tanong ni Faith sa binata. Humindi si Oliver at hinawakan ang kamay niya. I've never been this sure in my life. Wika nito habang nakatingin sa mukha niya. Now, where do you want us to go? Meron akong restaurant na gustong puntahan. Pero gusto kong malaman kung meron kang preferred na lugar. Anito. Okay lang naman sa akin kahit saan.
Hindi ako maarte sa pagkain, Oliver. Pero meron ka bang paboritong pagkain? Tanong nito nang sa wakas ay paandar rin ng sasakyan. Pasta, any kind. Sagot ni Faith sa lalaki. Paborito ko rin ng pasta. Mukhang meant to be talaga tayo, Doktora. What do you think? Nangingiting baling ni Oliver sa kanya. Sa kabila ng kilig na nararamdaman, ay lumabi si Faith kay Oliver. Maraming tao ang mahilig sa pasta, engineer. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaki. Akala ko maganda ka lang. Pero cute ka rin pala, Doktora. Naaaliw na wika nito. Napanguso si Faith para pigilan ng pangiti. Saan nga pala tayo pupunta? Tanong niya rito sabay sulyap sa labas ng bintana. Sa Antipolo. I know a restaurant there. Don't worry, it was only an hour drive. Sulyap ni Oliver sa kanya. Okay lang ba sa'yo? Kanina ka pa nagdadrive ha? Puna ni Faith sa binata. It's fine. I like driving. Besides, kung ikaw ang kasama ko, ayos lang kahit buong araw ako magmaneho. Nakangiting baling ni Oliver sa kanya. Sa sinabing yun nito ay tuluyang nag-init ang pisngi ni Faith. Saan mo natutunan ng ganyang linyahan, engineer? Pabirong tanong niya sa lalaki. Pilyo ang ngiting sumulip sa kanya si Oliver. Bakit? Effective ba sa'yo, Doktora? Sa halip na magsalita ay pabirong inirapan niya ang binata. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay bumuhos ang malakas na ulan, dahilan upang ma-stranded silang dalawa sa gitna ng kalsada. I'm sorry, Faith. Wika sa kanya ni Oliver nang mag-iisang oras na sila sa loob ng sasakyan nito, subalit hindi pa umuusad ng sasakyan. Hanggang na mga oras na iyon ay hindi pa humihina ang buhos ng ulan. Bumaling si Faith sa lalaki at ngumiti. Ano ka ba? Okay lang. Wala namang may kasalanan na biglang magkaka-thunderstorm ngayong gabi eh. Bumuntong hininga si Oliver habang nakatingin sa malakas na ulan sa labas. It was supposed to be our first date, but we're stopped here. Pabirong nag-angat ng kilay si Faith sa lalaki. Sabi mo kasi kanina okay lang kahit ilang oras ka mag-drive basta kasama ako. Ayan tuloy ngayon, na-stuck tayo dito sa kotse mo. Sa halip na matawa sa sinabi niya ay kagat ng ibabang labing bumaling sa kanya si Oliver. You're not disappointed with me? Tila nag-aalalang tanong nito. Bakit naman ako madidisappoint sa'yo? Like I said, hindi naman natin kontrolado ang panahon. Sagot niya kay Oliver. Ngumiti siya sa lalaki bago binuksan ang bag at naglabas ng 2 chocolate bar na hindi niya nakain sa ospital kanina. Inalok niya kay Oliver ang isa. Nagugutom ka na? Nag-aalalang tanong sa kanya ng lalaki. Bahagyang nakangusong tumango si Faith sa binata. Hindi kasi ako makapag-snack kanina eh. Sagot niya rito. I'm sorry, Faith. Anang lalaki habang patuloy sa pagkagat sa ibabang labi. Okay lang talaga, Oliver. Ani Faith habang nakatingin sa lalaki. Subalit wala sa sariling napalunok ang dalaga nang bumaba ang mga mata sa mapupulang labi ni Oliver. Tigilan mo yan, Faith. Gutom lang yan. Kastigo niya sa sarili. Hey, if you want, pwedeng kainin natin yung buko pie sa backseat. Suwestyon sa kanya ni Oliver na sinang-ayunan ng dalaga. Habang naghihintay sa paghina ng ulan ay kinain nila ang buko pie na uwi nito galing Tagaytay. Sa gitna ng pagkain nila ay tumunog ang cellphone ng dalaga. Natigilan siya nang makita na ang kanyang ina ang nasa kabilang linya. I have to answer this. Imporma niya kay Oliver bago sagutin ang tawag. Mom? Bungad ni Faith sa ina na nasa kabilang linya. Faith, iha, I'm sorry for calling. Gusto ko makausap ng triplets. Wika sa kanya ng ina mula sa kabilang linya. Tumikhim si Faith at sumulyap kay Oliver na abala rin sa cellphone nito habang kumakain ng buko pie. It's okay, Mom. Give them the phone. Pagkatapos niyang sabihin yun sa ina, ay narinig niya ang boses ng triplets. Mommy, Lola said you're gonna be late. It's raining hard. Bungad sa kanya ni Caleb. There's also loud thunders. Wika naman ni Carson. Mommy, are you safe there? Mommy, don't get wet, okay? Sabi naman ni Carter. Napangiti si Faith nang marinig ang mga anak. Wala sa sariling bumaling siya kay Oliver na naabutan niyang nakatingin sa kanya habang may ngiti sa labi. Yes, malilate nang uwi si Mommy. But don't worry, I'm safe, okay? Wika niya sa mga anak.
Are you in the hospital? Tanong ni Caleb. No sweetheart. I'm with a friend. Kagat ang labing sagot ni Faith. Okay, Mommy. Ingat ka po pa uwi ha. We love you. Wika ni Carter bago ito nagpaalam sa kanya. Is that your triplets? Tanong kay Faith ni Oliver nang ibaba niya ang tawag. Kagat ang ibabang labi na tumango siya sa binata. Oo, sila nga yung kausap ko. Wika niya kasabay ng pagngiti. Okay lang sa kanila na hindi pa nakakauwi ang mommy nila? Nakatira kami ng triplets sa bahay ng parents ko, kaya okay lang naman. Nasanay na rin naman sila na minsan late ako nakakauwi kapag may emergency sa ospital. Can you tell me more about them? Tanong ng binata. I'm sure mga gwapong bata sila dahil maganda ang mommy nila. Ani Oliver bago ito malapad ng ngumiti sa kanya. Sa halip na gantihan ang ngiti ng kasama, ay bumilis ang tibok ng puso ni Faith. Alam niyang hindi niya maitatago kay Oliver ang tungkol sa mga anak. At kailangan na niyang sabihin dito ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi sa binata. Siguro nagtataka ka kung bakit may triplets na ako kahit hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Pagsisimula ni Faith. Tumikim si Oliver kasabay ng pagkunat ng noo. Faith, hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang pagkakaroon mo ng anak. Maingat na wika ni Oliver sa kanya. No, kailangan kong sabihin, Oliver. Ani Faith sa binata habang nakatingin dito. Actually, I had my sons through artificial insemination. Wika niya rito na ikinaawang ng labi nito. 5 years ago, buong akala ko na hindi na ako makakakita ng lalaking pwede kong makasama sa buhay. Kaya sumailalim ako sa artificial insemination para magbuntis. Bumili ako ng sperm cells sa sperm bank at yun ang ginamit ko para mabuntis. Paliwanag niya sa lalaki. Sambit ni Oliver pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik. I didn't expect that, Faith. Humugot ng hininga si Faith bago nagpatuloy. Sa loob ng mga nagdaang taon, wala akong idea kung sino ang tatay ng triplets. Hanggang sa makilala kita, Oliver. Anya sa binata. What do you mean, Faith? Kunot ang noong tanong ni Oliver sa kanya. That's because kamukhang-kamukha mo ang triplets ko, Oliver. Sagot niya sa lalaki. Now, I want to ask you kung nag-donate ka ba ng sperm sa sperm bank dati? Napasinghap si Oliver bago ito tumango sa kanya. Yeah, I remember, but it was only one time. Yun ang birthday gift na hiningi sa akin ng kaibigan ko na nagtatrabaho sa fertility clinic. Anito bago nakaawang ang labing tumitig sa kanya. Are you saying na posibleng anak ko yung triplets mo? Nagawa niyang tumango kay Oliver sa kabila ng malakas na tibok ng puso. Sa bahagyang nanginginig na kamay ay binuksan ni Faith ang cellphone at ipinakita rito ang wallpaper niya na picture ng triplets. Here's their picture. Anya sa binata. Narinig niya ang malakas na singhap ni Oliver bago ito tila nanghihinang napasandal sa driver's seat. Naiintindihan ni Faith ang reaksyon ng binata. Sinong hindi magugulat ng ganoon kapag nalaman mo na meron ka na palang anak? I looked exactly like them when I was a kid. Now I'm sure I'm their father, Faith. Sambit ni Oliver bago bumaling sa kanya. Namumula ang mga mata nito sa nagbabadyang luha. I want to meet them, Faith. Bahagyang paos ang boses ng wika nito. Oliver, hindi pa naman tayo sigurado eh. Anya sa binata. If you want, pwede tayong magpa-DNA test para masigurado na ikaw nga ang ama nila. Umiling sa kanya ang lalaki. No need. I'm sure they're mine. I can feel it. It's evident. Puno ng kasiguraduhan na sagot nito. Gusto ko silang makita, Faith. Can I meet them? Napalunok si Faith. Oliver, gusto kong linawin na sinabi ko sa iyo ang tungkol sa triplets. Hindi dahil gusto kong akuin mo responsibilidad sa kanila bilang ama nila. Clearly, wala kang responsibilidad sa kanila. Nasa pinirmahan natin yun sa sperm bank. Sa tingin mo, pagkatapos kong malaman na may mga anak na ako, wala akong gagawin? Sagot ni Oliver sa kanya. Your kids are mine too, Faith. Alam kong sa batas wala akong karapatan sa kanila. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong makilala sila at maging parte ng buhay nila. Wika sa kanya ng binata. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso ni Faith habang nakatingin kay Oliver. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng binata. She prepared herself for the worst case scenario.
Naiiwasan siya ng binata o pagdududahan nito ang sinabi niya. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Sigurado ka, Oliver? Hindi makapaniwalang tanong ni Faith sa lalaki. Marahang umiti sa kanya ang binata bago hinawakan ang kamay niya. For nearly 5 years, sigurado akong napalaki mo ng maayos ang triplets, Faith. At alam kong kaya mong ibigay sa kanilang lahat. But I want to be part of their lives. Namumuo ang luha sa mga matang sinalubong nito ang tingin niya. I want to get to know them. At hindi ko ito sinasabi sa'yo dahil ikaw ang nanay nila. Dahil kahit na kung sakaling hindi ikaw ang ina nila, gugustuhin ko pa rin maging parte ng buhay nila. Oliver, mahinang sambit ni Faith sa binata. Ramdam niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Galing ako sa broken family, Faith. I grew up without a father. Kahit na paniniwala ko ang sarili ko na hindi ko kailangan ng isang ama, alam ko na lumaki ako na may kulang pa rin sa akin. At ngayong nalaman ko na may mga anak ako, ayokong lumaki sila na maramdaman nila yung naramdaman ko. Ayokong lumaki sila na pakiramdam nila ay may kulang sa buhay nila. I want to be present in your sons' lives, in our sons' lives, Faith. Sambit ni Oliver habang patuloy na nakahawak sa kamay ni Faith. Marahang tumango si Faith sa binata kasabay ng pagbagsak ng luha. Hindi siya basta-basta umiiyak. Subalit na mga sandaling yon ay tila may kumurot sa puso niya. Lahat ng sinabi ni Oliver ay tumago sa dibdib niya. I'll let you meet them. Kailangan ko lang silang kausapin muna at ihanda. Wika niya sa lalaki. I understand, Faith, and thank you. Marahang sagot ni Oliver kasabay ng pagpunas nito sa luha ng dalaga. No, ako ang dapat na magpasalamat, Oliver. Kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng 3 gwapong anak eh. Sagot ni Faith sa binata bago siyang umiti. Sa kabila ng namumulang mata ay bagya itong natawa sa sinabi niya. They really look like me, aren't they? Tila naaaliw na wika ni Oliver. Wala eh, malakas ang genes mo. Di ba napansin mo nung unang tagpo natin na titig ako sa'yo? It's because you're exactly the same sa triplets. Pati nunal mo ay kagaya ng isa sa kanila. Bahagi ang natawang sagot ni Faith sa lalaki. Napakaswerte ko na naisipan kong kumonsulta sa'yo noon. Ikaw ang OB na narekomenda sa akin ng receptionist dahil ikaw daw ang in-demand at pinakamagaling na OB sa ospital nyo. Siguro din dahil sabi ng Diyos ay panahon na para makilala ko kayo ng triplets. Habang patuloy silang na-stuck sa kotse ng binata, ay pinag-usapan nila ang tungkol sa triplets. Lahat ng tanong sa kanya ng binata ay sinasagot niya. Isang oras pa ang lumipas bago humina ang ulan at humupa ang baha sa kalsada. Sa halip na dumaan pa sa restaurant ay idiniretso na siya ni Oliver sa bahay ng mga magulang. I'm sorry our first day turned out like this, Faith. Wika sa kanya ni Oliver nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng bahay ng mga magulang. I promise babawi ako sa sunod. May second date pa? Pabirong sagot ni Faith kay Oliver. Tumikhim si Oliver at inilagay ang kamay sa batok. I mean, kung papayag ka, baka na turn off ka dahil buko pa yung pinakain ko sa'yo. Bahagyang nakangusang tanong nito. Natawa si Faith nang makita na bahagyang namumula ang mestizo nitong muka. Nagbibiro lang ako, Oliver. Of course, may second date tayo. Kahit ilang date pa. Gusto niyang idagdag sa binata, subalit pinigilan niya ang sarili. Oliver, gusto ko rin linawin na nakikipaglapit ako sa'yo at pumayag ako makipag-date sa'yo, hindi dahil kamukha mo ang triplets. Paglilinaw ni Faith sa binata na umani ng isang ngiti mula rito. Sinasabi mo bang gusto mo rin ako, Faith? Tanong sa kanya ni Oliver. Bakas ang kislap sa mga mata. Sa kabila ng pag-iinit ng muka ay tumango siya sa binata. Oo, gusto kita. Pero maligaw ka muna ha. Nakangusong wika niya dito. Of course, Doktora. Malaki ang ngiting sagot nito. See you tomorrow if you're not busy. Sure, Oliver. Pasensya na rin kung hindi kita ma-invite sa loob Anya sa lalaki. It's okay, I understand, Faith. Willing naman ako maghintay eh. Ngumiti si Faith kay Oliver bago siya tuluyang bumaba sa sasakyan nito at magpaalam sa binata. Naabutan ni Faith na tulog na ang triplets nang puntahan niya ang 3 sa silid ng mga ito. Subalit gising pa ang mga magulang niya at kinuha niya ang pagkakataong yon para kausapin ng mga ito tungkol kay Oliver. At tulad ng inaasahan niya, ikinabigla ng mga magulang ang sinabi ng dalaga.
Sigurado kang ang Oliver Navarro na yun ang ama ng triplets, Faith? Tanong sa kanya ng ama. I'm sure, Dad. Sagot ni Faith sa ama. I'll arrange a dinner with him para makilala niyo siya bago ko ipakilala sa kanya ang triplets. Anya sa mga magulang. Well, I'm excited to meet him, Iha. Wika sa kanya ng ina na bakas ang kasiyahan sa muka. Sino mag-aakalang ang tatay pala ng triplets ay ang lalaking magpapadibok sa puso mo? I believe that's what you call destiny. Nakangiting wika nito. Mom, bahagyang nakaawang ang labing sagot niya sa ina dahil hindi pa niya nasasabi sa magulang na gusto niya si Oliver. Bahagyang natawa ang ina sa reaksyon niya. Oh, darling, huwag ka nang mag-deny. Kitang-kita ko kung paano kuminang ang mga mata mo habang kinukwento mo sa amin si Oliver. Ganyan na ganyan din ako sa daddy mo noon. Anang ina sa kanya. Kinabukasan ay muling sinundo si Faith ni Oliver pagkatapos ng duty niya sa ospital. Habang kumakain sila sa isang private restaurant, ay muli nilang pinag-usapan ang tungkol sa triplets. This is Carter. Ani Faith habang itinuturo kay Oliver ang larawan ng isa sa kambal. Siya ang pinakamalambing sa kanilang tatlo. This one is Carson. Anya bago itinuro sa binata ang ikalawang bata sa larawan. Meron siyang nunal sa tenga na tulad ng sayo. Nung nakita ko yung nunal mo sa tenga, lumakas lalo ang hinala ko na baka ikaw nga ang ama nila. Anya sabay baling kay Oliver. Bahagya siyang na-distract nang mapagtanto kung gaano kalapit ang distansya nila ni Oliver sa isa't isa. And this one is Caleb? Tanong ni Oliver nang ituro nito ang ikatlo sa larawan. Tumikim si Faith bago ngumiti sa lalaki. Yeah, siya ang umaak ng panganay sa tatlo. Bakit puro picture to ng triplets? Walang picture mo nung buntis ka pa lang sa kanila. Baling sa kanya ni Oliver. Gusto mong makita ang picture ko nung buntis ako? Nagtatakang tanong ni Faith sa lalaki. Gusto ko malaman kung anong kalagayan mo nung pinagbubuntis mo sila. Ngiti sa kanya ni Oliver. I wanna see how beautiful you look when you were pregnant. Wika sa kanya nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Gamit ang isang kamay ay inayos nito ang may kahabaang bangs niya at inipit yun sa likod ng tenga niya. Pakiwari ni Faith ay may mainit na kamay na humaplo sa puso niya sa sinabi at ikinilos na yon ni Oliver. Maayos naman ako nun. Hindi ako ganoong nahirapan sa pagbubuntis kahit na triplets ang dinadala ko. Besides, lagi nakaalalay sa akin sina mommy kaya hindi ako nag-iisa. I'm glad, Faith. Masuyong wika ni Oliver, kasabay na paghawak nito sa kamay niya. You're one hell of an amazing woman. Did you know that? Tila puno ng paghangang wika pa nito. Tuluyang nag-init ang mukha ng dalaga. Sus, bolero mo naman, engineer. Bolero agad? Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ng totoo? Nakaangat ang kilay na tanong nito sa kanya na iginatawa ng dalaga. Habang nakakasama ni Faith si Oliver at nakikilala ang binata, pakiwari niya ay lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya para dito. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa triplets na patay na ang daddy nila. Kagat ang labing wika ni Faith sa lalaki kapag uwan. Pero one of these days, kakausapin ko sila, Oliver. Sasabihin ko sa kanilang tungkol sa'yo. Anya sa lalaki. Ngumiti sa kanya si Oliver. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Faith. Hindi naman natin inaasahan na magtatagpo tayong dalawa. At tulad ng sinabi ko, handa ako maghintay kung kailan sila maging handa. Sa ngayon, niligawan ko na lang muna ang mami nila. Dugtong nito sa pilyong tono. Tila may kumiliti sa puso ni Faith sa sinabi ni Oliver. Paano hindi ako lalong maiindaw sa'yo sa ginagawa mong yan? Ngaling-ngaling isagot ni Faith sa lalaki. Sabalit sa halip na magsalita ay ngumiti lang siya sa lalaki. Tulad nga ng sabi ni Faith kay Oliver, bago dumating ang birthday ng triplets ay kinausap niya ang mga anak tungkol sa lalaki. So daddy is not in heaven? Tanong kay Faith ni Carter habang kausap niya ang mga anak. Mommy, bakit ka nag-lie? Di ba liars go to hell? Tanong sa kanya ni Carson. I'm sorry mga anak. Kagat ang labing wika ni Faith sa triplets. Daddy was in another country and I thought hindi na siya babalik. But now he's back and he wants to meet you three. Wika niya sa mga ito. Alam ni Faith na masyado pang bata ang mga anak niya para maintindihan ng mga ito ang proseso kung paano niya ipinagbuntis ang mga ito. Kaya wala siyang magagawa ng mga sandaling yon kundi magsinungaling na naman.
Sa tamang panahon ay sabay nilang sasabihin ni Oliver sa mga ito ang tungkol sa insemination. Is Daddy kind, Mommy? Tanong sa kanya ni Carter. Ngumiti siya sa mga anak. Of course, he's kind and he loves you three. Anya sa tatlo. Lalo pang napangiti si Faith nang maalala ang mukha ni Oliver kapag pinag-uusapan nila ang mga anak. Pare-parehong nanilog ang mata ng triplets sa narinig. We want to meet him, Mommy. Wika ni Caleb. Yes, Mommy. We want to meet Daddy. Sang-ayon ng dalawa kay Caleb. You will meet him on your birthday. Is that okay with you, boys? Excited na tumango sa kanya ang mga anak. Tulad ng sinabi ni Faith sa mga anak, sa araw ng kaarawan ng mga ito ay isinama niya si Oliver sa resort kung saan ginanap ang party. Okay ka lang, Oliver? Tanong ni Faith sa binata pagbaba nila sa sasakyan nito. Napansin niya na tila balisa ito. Kagat ang ibabang labi na bumaling sa kanya si Oliver. I'm kinda nervous, Faith. Sa tingin mo magugustuhan kaya ako ng triplets? Nag-aalalang wika ni Oliver sa kanya. Hindi napigilan ni Faith na mangiti habang nakatingin sa binata. Ano ka ba? Excited din tatlo na makilala ka. Wala kang dapat ipag-alala. What if halikan mo ko para mawala ang kaba ko? Tila pabirong sagot sa kanya ni Oliver na bahagya niyang ikinatawa. Teka, naniligo ka pa lang diba? Bakit nagre-request agad ng halik? Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot niya kay Oliver. Well, baka lang naman makalusot. Bahagyang natawang sagot ni Oliver bago nito muling kinagat ang ibabang labi. I'm just really nervous, I guess. Napanguso si Faith sa sagot ng binata. Subalit bago sila pumasok sa loob ng venue, ay hinawakan niya ang braso ng lalaki at kinintalan ito ng mabilis na halik sa pisngi. Sige na, boyfriend na kita. Pigil ang ngiting wika niya kay Oliver bago siya lumayo rito. Nag-init ang mukha ni Faith nang makita ang pagkabigla sa gwapong mukha ng lalaki. Totoo ba yung nangyari? Hinalikan mo ko? At girlfriend na kita? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Yes, engineer. Pigil ang ngising sagot ni Faith sa binata bago kinuha ang kamay nito. Come on, let's go inside. Hinihintay ka na ng mga anak mo. Anya kay Oliver. Pagpasok nila ni Oliver sa venue, ay agad nilang nakuha ang atensyon ng mga bisita na halos karamihan ay mga kamag-anak ni Faith. Subalit sa halip na batiin ng mga ito, ay dumiretso sila sa gitna kung saan naghihintay ang triplets. Caleb, Carter, Carson, this is your daddy. Nagiinit ang sulok ng mga mata ni Faith nang sa wakas ay ipakilala niya si Oliver sa mga anak. Humakbang siya paatras habang si Oliver ay tinawid ang distansya sa pagitan nito at ng triplets. Happy birthday mga anak! Emosyonal na wika ni Oliver sa triplets. I'm sorry dahil ngayon lang nakauwi si Daddy. Please forgive me. Pagpapatuloy ni Oliver bago ibinalot sa bisig ang tatlong bata. It's okay, Daddy. We don't hate you. We're just happy that you came back. Sagot ni Caleb na sinang-ayunan ng dalawa. Habang nakatingin si Faith sa mag-aama, ay hindi niya napigilang hindi mapaluha. Halata ang matinding kasiyahan sa mukha ng mga anak niya. Ganoon din si Oliver na hanggang ng mga sandaling yon ay namumula ang sulok ng mga mata. Sa halip na lumapit sa mga ito ay hinayaan niyang masolo ni Oliver ang mga anak. Lana is right. You're smitten with your triplets, Father Faith. Wika kay Faith ng pinsang si Bernard nang lapitan siya nito habang kumukuha siya ng inumin. Bumaling siya sa pinsan. Anak si Bernard ng Tito Benjamin niya. Tulad ng ama nito ay isang abogado ang binata. I'm happy to see you're happily in love, Faith. Wika pa sa kanya ng pinsan. But please be careful. You still don't know that Oliver Navarro. Remember what happened to Farah? Anito na ang tinutukoy ay ang kapatid nito na niloko ng dating nobyo. Sinasabi mo bang baka lokohin din ako ni Oliver? Kunot ang noong tanong niya sa pinsan. I don't know. Kibit-balikat na sagot nito. But we're Bonavista's Faith, one of the richest clan in the country. You and your triplets are billionaire, right? Marami ding naghahangad na makapasok sa pamilya natin. Ani pa ni Bernard sa kanya. Hindi man natin kasing yaman si Oliver, pero hindi siya gold digger tulad ng ex-boyfriend ni Farah, Bernard. May maayos siyang kabuhayan at reputasyon. Maayos din ang pamilya niya. Do you think hindi ko aalamin ang background niya? Of course, I did it secretly. Depensa niya sa pinsan.
Sa kabila ng pagiging bukas ni Oliver sa kanya, pina-background check pa rin niya ng palihim ang binata. Hindi lamang para sa kapanatagan ng ang kanila, kundi para na rin sa kanilang mag-iina. At masaya siya na malinis ang background ni Oliver at lahat ng sinasabi nito sa kanya ay accurate. I'm just saying, Faith. Sagot sa kanya ni Bernard. Sana'y talagang mahal ka ng lalaking yan at hindi siya lumalapit sa'yo dahil sa apelyido natin o dahil sa mga anak mo. Sa halip na isipin ang sinabi ni Bernard, ay inilingan niya ang pinsan. Bakit hindi ka pa mag-girlfriend para mabawasan naman ang trust issues mo sa buhay, Bernard? Bahagya lang siyang tinawanan ng pinsan. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang nagsasabi sa akin yan ngayon, Faith. In love ka na nga. Anito sa kanya. Bago siya makasagot sa pinsan ay narinig na ni Faith ang boses ng triplets. Nagpaalam siya kay Bernard bago lumapit sa kanyang mag-aama upang samahan ang mga ito. Sa maiksing oras ay agad na napalapit at napalagay ang loob ng mga anak niya kay Oliver. Natapos ang araw na yon na tila ayaw ng pakawalan ng triplets ang ama ng mga ito. Kaya naman kinabukasan ay muling dumating si Oliver sa bahay nila. "Mommy, get up! Daddy's here na!" Excited na gising kay Faith ni Caleb. "Really?" Ani Faith sa anak habang bumabangon mula sa kama. "At nasaan ang mga kapatid mo?" Tanong niya sa anak. "Downstairs, kasama ni Daddy." Sagot sa kanya ni Caleb. "Hurry, Mommy! Sunod ka sa baba!" Anito bago siya iniwan sa silid. Pagkatapos mag-ayos ni Faith ay bumaba siya ng kwarto. Naabutan niya si Oliver kasama ang mommy niya at ang triplets. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Palagay na talaga ang loob ng mga anak kay Oliver. "Mommy's here!" Anunsyo ni Carson na siyang unang nakapansin kay Faith. Bago pa siya makalapit sa mga ito ay nilapitan siya ni Oliver at inabot sa kanya ang bouquet ng rosas na dala nito. "Good morning, Faith." Nakangiting bati sa kanya ni Oliver. Hindi napigilan ni Faith ang pag-iinit ng pisngi nang tanggapin ng bulaklak mula sa nobyo, lalo na't may 4 na pares ng mga mata na nakatingin sa kanila. "Thank you, Oliver." Pigil ang ngiting sagot niya sa lalaki. Pinigilan din niya ang sariling pasadahan ng tingin si Oliver sa harap ng mga anak, kahit na napakagwapo ng lalaki sa suot nitong simpleng polo shirt at mantalong maong. Pagkatapos nilang mag-almusal ay umalis sila para ipasyal ang triplets. Una silang nagpunta sa Ocean Park at Zoo. Pagkatapos niyon ay dumiretso sila sa isang sikat na theme park. Kahit na hindi yun ang unang pagkakataon na nakapunta roon ng mga anak, ay sobrang nag-enjoy ang mga ito, lalo pat sa pagkakataong yun ay kasama ng mga ito si Oliver. Habang pinagmamasdan ni Faith si Oliver kasama ang mga anak, ay tila may mainit na kamay na humahaplos sa puso niya. Ramdam niya ang pagmamahal ng binata sa kanilang mga anak. Nang mapagod maglaro at sumakay sa mga pambatang rides ang mga anak, ay kumain sila sa fast food restaurant na paborito ng mga ito. "I want more french fries, Mommy!" Ungot kay Faith ni Caleb nang maubos ang pagkain nito. "No, that's enough french fries for today, Caleb," anya sa anak. "Here, you can have mine, baby." Wika ni Oliver sa anak bago ibinigay kay Caleb ang pagkain nito. "Yay! I love you, Daddy!" Masayang sagot ni Caleb sa ama. "Mommy is so KJ." Nakangusong dugtong pa nito. Napaawang ang labi ni Faith sa sinabi ng anak. "Ah, ganon. So mas love mo na si Daddy kaysa sa akin?" Kunwa'y nagtatampong tanong niya rito. "No, Mommy. We love you both." Mabilis na sagot naman ni Carter sa kanya. "Caleb, you're upsetting Mommy. She's just thinking of our health. Remember, she's a doctor like Lolo." Saway naman ni Carson kay Caleb. Nakangusang bumaling sa kanya si Caleb. "Sorry po. I love you, Mommy. Just like Daddy." Wika nito sa kanya. Humiti si Faith bago hinawakan ang buhok ng anak. "It's okay, baby. Nagbibiro lang si Mommy. Of course, I know you love me." Masuyong wika niya rito. Pagkatapos niyon ay bumaling siya kay Oliver. Pabiro niyang inirapan ng binata. "Ayan na, mas mahal ka na ng anak natin kasi ni-spoil mo." Anya rito. Bahagyang natawa si Oliver sa sinabi niya. "Come on, doktora, minsan lang naman eh." Nakangusong wika nito sa kanya bago nito hinawakan ang mukha niya. "Daddy, kiss mo ba si Mommy?" Nakangising tanong ni Carson sa ama. No baby."
Nag-init ang mukhang sagot ni Faith sa mga anak na nakatingin sa kanila ni Oliver. Why not? Nakangusong tanong ni Caleb. Nakangising sumulyap sa kanya si Oliver bago ito bumaling sa mga anak. Kasi siya ay si Mommy. Sagot nito sa tatlo na ikinahagikik ng mga ito at ikinapula naman ang mukha ni Faith. Bago sila lumabas ng naturang fast food restaurant, ay iniwan ni Faith ang mag-aama para magbanyo. Pabalik na siya sa mesa ng mga ito nang marinig niya ang pinag-uusapan ni Oliver at ng mga anak. Daddy, why can't you stay in our house and sleep with us? Tanong kay Oliver ni Carson. That's because Mommy and Daddy aren't married yet. Right, Daddy? Baling kay Oliver ni Caleb. Ngumiti si Oliver at tumango sa mga anak. That's right, Caleb. Anito sa anak. Mommy and I aren't married yet. Then, when are you going to get married, Daddy? Inosenteng tanong ni Carson sa ama. Do you want Daddy to marry Mommy? Tanong ni Oliver sa mga anak. Of course, Daddy. Chorus na sagot ng tatlo. Masuyong ngumiti si Oliver. Don't worry, Mommy and I are gonna get married soon. Wika nito sa mga anak. Tila may mainit na bagay na bumalot sa puso ni Faith sa narinig na gusto siyang pakasalan ni Oliver. Subalit natigilan siya nang sumagi sa isip na baka sinabi lang ni Oliver ang bagay na yon dahil gusto ng mga anak niya na magpakasal silang dalawa ng lalaki. Sa kabila ng narinig ay kasual na ipinagpatuloy ni Faith ang paglapit sa mag-aama. Sa mga sumunod na araw ay madalas nakasama ng triplets si Oliver. Nag-leave sa trabaho ang binata upang magkaroon nito ng oras sa mga anak. Si Oliver ang madalas na sumusundo sa triplets sa eskwelahan. At pagdating ng hapon ay isinasama nito ang tatlo sa pagsundo kay Faith sa ospital. Hindi mo kasama ang triplets? Tanong ni Faith kay Oliver nang sunduin siya ng binata sa ospital ng hapong yun. Ngumiti ang binata bago lumapit sa kanya. Nope, naiwan sila kay Tita Cassandra. Sa loob ng isang buwan ay napalapit na si Oliver sa kanyang ina. Gusto ko sana na masolo kita ngayon, Doktora. Wika sa kanya ni Oliver bago nito hinawakan ang kamay niya. Nag-init ang pising ni Faith sa sinabing yun ng binata. Kahit na magnobyo na sila ng binata ay tila nanliligaw pa rin sa kanya ang lalaki. Regular pa rin itong nagpapadala ng bulaklak at tumatawag sa kanya kapag hindi sila magkasama. Pag-alis nila sa ospital ay dinala siya ni Oliver sa isang restaurant sa Antipolo. Ayon kay Oliver ay doon siya nito binabalak na dalhin noong first date nila. This place is beautiful. Wika ni Faith kay Oliver habang nasa veranda sila ng restaurant. Mula roon ay tanaw nila ang city lights ng Kamaynilaan. Just like you, sweetheart. Masuyong wika sa kanya ni Oliver bago nito dinala ang kamay niya sa labi nito. I love you, Cassandra Faith Buenavista. Puno ng damdaming pahayag nito sa kanya. Mahal din kita, Oliver. Buong pusong sagot niya sa binata habang nakatingin sa mga mata nito. Matamis na ngumiti sa kanya ang nobyo. Pagkatapos ay ganoon na lang ang pagkabigla niya nang ilabas nito ang isang singsing at lumuhod sa harap niya. Oliver? Singhap niya sa lalaki. Masuyong tiningala siya ni Oliver. Will you marry me, Doktora Cassandra Faith Buenavista? Tanong ng nobyo. Alam kong masyadong mabilis, Faith, pero sigurado na ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa hinaharap. Sigurado ako na ikaw ang babaeng para sa akin. Please marry me, sweetheart. Gusto kong maging isang buo tayong pamilya, kasama ang mga anak natin, at ng mga magiging anak pa natin sa hinaharap. Napalunok si Faith kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Gusto niyang umuo sa binata, subalit ng mga sandaling yon ay bumalik sa kanya ang narinig niya sa fast food restaurant noong una silang lumabas ni Oliver kasama ng mga anak. Tulad ni Oliver, gusto ni Faith na mabigyan ng buong pamilya ang kanyang mga anak. Subalit ayaw niyang magpakasalan ni Oliver para lang sa triplets. Gusto niyang pakasalan siya ng binata dahil yun ang gusto nito. Dahil mahal siya nito. Kinagat ni Faith ang ibabang labi para pigilan ang pagbagsak ng luha. Kasabay niyon ay isang iling ang ibinigay niya kay Oliver. I'm sorry, Oliver. I can't marry you. Kitang-kita ni Faith ang paglatay ng sakit sa mga mata ni Oliver sa sinabi niya. Faith. Muli niyang nilunok ang bikig sa lalamunan. I'm sorry, Oliver. I don't think handa na ako magpakasal sa'yo. Pagpapatuloy niya sa kabila ng pinipigang puso.
Mariing pumikit ang binata na tila pinipigilan ng pagpatak ng luha. Pagkatapos ay dumilat ito at dahan-dahang tumango. I understand. Mahinang sambit nito bago tinago ang singsing at tumayo mula sa pagkakaluhod. Tila binibiyak ang puso ni Faith habang nakatingin sa nobyo. Subalit bago pa siya makapagsalita ay tumunog ang cellphone niya. Napilitan siyang sagutin yon nang makitang ang Chief OB-GYN ng ospital ang tumatawag. I'm sorry, Oliver. Kailangan kong bumalik sa ospital. May emergency surgery ako. Wika niya sa lalaki. Ayon sa head OB-GYN ng ospital, ay kailangang isailalim sa cesarean operation ang 7 buwang buntis na pasyente ni Faith upang mailigtas ang batang dinadala nito. Isang tipid na tango lang ang ibinigay sa kanya ng binata bago nito inilahad ang kamay sa kanya. Kagat ni Faith ang ibabang labi nang tanggapin ang kamay ni Oliver. Sa loob ng biyahe ay walang imik si Oliver. Gusto ni Faith na magsalita subalit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa binata. Gusto niyang bawiin ang ginawa niyang pagtanggi dito. Subalit alam niyang kalaunan ay hindi siya magiging masaya kung alam niyang pakakasalan lang siya ni Oliver para lang sa mga anak nila. Oliver, mahinang wika niya sa binata nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng ospital. Bumaling sa kanyang nobyo. Sa kabila ng pagkabigo sa mga mata ay isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Good luck sa surgery, Faith. Wika nito. Kahit na okupado ni Oliver ang buong isip niya ng mga sandaling yun, ay pinilit niyang mag-focus sa operasyon. Pagkatapos ng mahigit 1 oras ay tagumpay na natapos ang cesarean operation ng kanyang pasyente. Maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng mag-ina ko, Doktora. Pasasalamat kay Faith ng nobyo ng kanyang pasyente. Walang anuman, trabaho ko yan bilang doktor niya. Sagot ni Faith sa lalaki. Ngumiti ang lalaki habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Sa isang kamay ay hawak nito ang isang maliit na kahon. Alokin ko na siya ng kasal pagising niya, Doktora. Wika kay Faith ng lalaki nang mapansin nitong nakatingin siya sa hawak nito. Sabi ko sa sarili ko, saka na kami magpapakasal kapag nakasundo ko na mga magulang niya, Doktora. Pero na-realize ko na maiksi lang ang buhay. Anumang oras pwedeng mawala sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Kaya bakit pa ako maghihintay na dumating ang araw na yun kung pwede ko na siyang alokin ng kasal ngayon? At wala akong pakialam kung sabihin man na magpapakasal kami ni Mary dahil lang sa anak namin. Pareho naman naming alam na hindi yun ang totoo eh. Sa sinabing yun ng lalaking kaharap ay bumalik kay Faith ang naging pagtanggi niya kay Oliver kanina. Nang mga sandaling yon ay napagtanto niya ang pagkakamaling ginawa. Faith, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng pinsang si Lana nang magkita sila sa hallway ng ospital pagkatapos niyang magpaalam sa lalaking kausap. Kay Oliver, I need to talk to him. Nagmamadaling sagot niya sa babae. May nangyari ba? Nagpropose siya sa akin at tinanggihan ko siya. Natakot ako na baka inulok lang ako ng kasal ni Oliver dahil sa triplets. Na ginawa niya lang yun para sa mga anak namin. Oliver loves you, Faith. Bakit mo naman naisip na kaya ka lang gustong pakasalan dahil sa triplets? Wika sa kanya ni Lana. Kahit sinong nakakita sa inyong dalawa ang tanongin mo, hindi nila pagdududahan ng pagmamahal sa iyo ni Oliver. Ani pa ng pinsan. I know. Mahina at nagsisising sagot ni Faith kay Lana. That's why I need to talk to him. Anya bago nagpaalam sa pinsan. Lumabas ng ospital si Faith para mag-abang ng taxi. Subalit natigilan siya nang makita sa parking area ng ospital ni Oliver. Nakasandal ito sa sasakyan nito habang nakatingin sa langit. Oliver, bakit nandito ka pa? Mahina at nabiglang sabit niya sa binata. Ngumiti sa kanya ang binata. Naalala ko na sinabi mo kanina na hindi mo dala ang kotse mo ngayon. Kaya hinintay kita dahil baka mahirapan kang umuwi. Sagot nito sa kanya. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Faith sa sinabi ng binata. Sa kabila ng pagtanggi niya kay Oliver ay nagawa pa rin siya nitong hintayin. Lumapit siya sa binata at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos ay lumunok siya at sinalubong ang mga mata nito. Oliver, bakit mo ako gustong pakasalan? Buong tapang na tanong niya sa binata. Dahil mahal kita, at ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Faith. Sagot sa kanya ni Oliver. Pero naiintindihan ko na, hindi ka pa handa, at handa akong maghintay sa'yo. Sa pagkakataong yon ay tuluyang bumagsak ang luha ng dalaga. Oliver, I'm sorry for saying no to you earlier. Wika niya sa lalaki.
Hindi totoong hindi pa ako handa na magpakasal sa'yo, Oliver. Simula nung sagutin kita, sigurado na rin ako na ikaw lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay sa hinaharap. Natakot lang ako na baka inalok mo lang ako ng kasal dahil sa mga anak natin. Na baka gusto mo lang akong pakasalan para mabigyan ng buong pamilya ang triplets. Mahal kita, Faith. Yun ang dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Paglilinaw sa kanya ng binata, dinala nito ang kamay niya sa labi nito at hinalikan yun. Pagkatapos maghiwalay ng mga magulang ko, ipinangako ko sa sarili ko na magpapakasal lang ako sa babaeng mahal ko. At yun ang dahilan kung bakit inalok kita ng kasal. Dahil mahal kita. Pahayag nito habang diretsyong nakatitig sa mga mata niya. Mahal ko ang triplets, pero kung sakaling hindi ikaw ang ina nila, I don't think maibibigay ko sa kanila ang isang buong pamilya. Because I don't think I'd marry any other woman except for you, Faith. I'm sorry, Oliver. Wika ni Faith sa binata kasabay ng muling pagbagsak ng luha. Hush now, sweetheart. It's okay. Naiintindihan ko ang naging reaksyon mo. Masuyong wika ng binata habang masuyong pinupunasan ang pisngi ng dalaga. Mahal kita, Oliver, at buong puso akong papayag na magpakasal sa'yo. Wika ni Faith sa binata. So, will you marry me, Engineer Oliver Navarro? I will, Dr. Faith Buenavista. Sagot ni Oliver. Kumislap ang mga mata nito sa nagbabadyang luha bago nito muling inilabas ang singsing sa bulsa at maingat na isinuot sa daliri niya. I love you, my future wife. Buong pagmamahal na wika ni Oliver bago nito sinakop ang mga labi niya. Mahal din kita, Oliver, my future husband. Buong pusong sagot ni Faith sa lalaki nang maghiwalay ang mga labi nila. Nang gabing yon ay dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Faith upang ibalita sa mga ito ang engagement nila ni Oliver. Labis ang kasiyahan sa mukha ng mga anak nila. 3 buwan nang lumipas ay ginanap ang kasal nila ni Oliver kung saan kasama sa entourage ang kanilang 3 anak. 1.5 taon nang lumipas pagkatapos ng kasal nila ni Oliver ay isinilang naman ni Faith ang isang sanggol na babae na siyang labis na ikinutuwa nilang mag-asawa at ng triplets. Kompleto na ang pamilya nila at kung may dadagdag pa na anghel na blessing, ay kagagalak nilang mag-asawa. Akala ni Dr. Faith noon ay hindi para sa kanyang pag-aasawa, pero nagkamali siya. Gusto lang pala ng Diyos na maghintay siya sa tamang panahon na ibigay sa kanya ang tamang lalaki para sa kanya. Nagmadali man siyang magkaroon ng anak, dumating naman sa buhay niya si Oliver sa tamang panahon. She didn't wait for someone to love her, but Oliver came unexpectedly and magically. Nakakamangha dahil nauna pa ang triplets nila na dumating sa buhay niya kaysa sa tatay ng mga ito. Pero sabi nga, everything will come to you at the perfect time. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.